sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating mahal na Panginoong Hesukristo muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo nagkatipon-tipon sa unang oras ng araw na ito ng Huwebes. Nagkatipon-tipon muli tayo upang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tinipon muli niya tayo upang idulog natin ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Ang mga suliranin na bumabagabag sa ating mga damdamin. Isanggunin natin sa Kanya. Ang hilahil ng buhay na siyang humahadlang sa ating makita ang kaliwanagan. Anggalin natin ang tabing na ito upang makita natin ang kaliwanagan at biyaya ng Diyos. Higin natin ngayon ang pagkakataong ito, mahal na mga ginigil ko, mga kapanalig, upang tayo may magkaroon ng panibagong pag-asa upang mapaglabanan ng hilahil at pakikibaka ng buhay na ito. Idulog din natin ngayon ang ating mga panalangin, mga hinaing, upang makamtan natin ang kaganapan ng ating layunin sa buhay. Kaya simulan natin ang ating pagdiriwang at pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin sa kinalagan si Pablo. Pinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at mga Saduseyo at nahati ang kapulungan, sapagkat ang sinabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseyo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihat tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay.
Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya'y ang saki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo, katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako'y na may sumasa kanila. Mga ginigili ko mga kapatid, ito ang mambuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi nga ba't ang pangunahin at isa sa pangangailangan natin ay ang pagkalinga at pagtuwang, lalo-lalo na kapag tayo ay dumaranas ng matinding kaguluhan o pagsubok ng buhay. Kapag tayo humaharap sa hilahil ng buhay at kapag tayo ay nakikibaka sa buhay na ito, madalas ang unang ating pagsiphayo o paghahanap ng katuwang ay ang pakiusap na ipagdasal nyo naman ako. Kay sarap na malaman mong may tao nagdadasal sa iyo. Pero depende yan kung anong klase ng dasal yan. Diba? Baka mamaya, ibang panalangin pala. No? Alam niyo mga kapatid, mag-ingat-ingat po tayo kapag humihingi tayo ng panalangin. No? Depende sa nilalapitan natin. Kasi kung minsan humingi ka ng panalangin, sabihin mo kung ano yung intention mo. Dito nga sa ating himpilan, no? Sa ating programa, sa Healing Touch, sa Veritas, bago po nag-uumpisa ang aming programa, ay napakarami pong humihiling ng panalangin. Kaya nga, ako'y natutuwa at nagagalak kapag binabasa ko na po yung mga intention nila. No? Kasi magkakaiba po na intention yan. Kaya when you ask for prayer, first lesson of the day is that you should be specific in asking for what kind of prayer you are seeking from your friends, from other people. Baka mamaya, yung taong nilapitan mo ay hindi yung tamang taong nalapitan mo kasi pag sinabi mo sa kanya, pagdasal mo naman ako, yung pala may gali siya sa iyo, pagdasal ka niya. Oh Lord, sige, pagdadasal ko ito. Lord, sige, kunin mo na siya.
mahirap naman yan. Di ba? Mahirap naman yung panalangin na yun. Di ba? Para matapos ang lahat ng problema. Hindi po yun. No? Mga kapatid, bakit ko po sinimulan yung pagnilin natin sa paghingi ng panalangin o pagbabahagi ng panalangin para sa ibang tao? Sapagkat yan po yung nilalaman ng ating ebanghelyo ngayon. Nakapagtataka, ang ating mahal na Panginoon, nakagulat-gulat na ang ating Panginoon, hindi lang pala siya nananalangin sa kanyang Ama para mabuo yung kanilang ugnayan, para ipakita sa kanyang mga alagad na siya at ang Ama ay iisa sa panalangin. Sa pamamagitan ng pagdalangin ng ating Panginoon Jesucristo, pinakita niya sa atin na siya ay hindi lang nananalangin at nakikiisa sa kanyang Ama. Sa pamamagitan ng panalangin sa ang ating Panginoon Jesucristo ay dinadala niya tayo pabalik sa kanyang Ama. Kalakip ng kanyang panalangin ay idinudulog din niya. Hindi lang yung kahilingan ng taong pinapanalangin niya. Pinapanalangin niya sa mga sandaling ito ang kanyang mga alagad upang maginhawaan sila at mabigyan ng lakas na loob na ipagpatuloy ang kanyang sinimulang ministeryo na ipinagkakatiwala sa kanila. Pero hindi lang yon. Ano sabi niya? Isinasama ko rin, pinapanalangin sa inyo, ang mga mananalig sa akin. Bago pa man may manalig kay Kristo, mga kapatid, pinagdadasal na niya. Mga kapatid, hindi ba isang karangalan na may pagdasal ng ating mahal na Panginoon? Hindi nga ba isang malaking karangalan at kaligayahan na ang anak ng Diyos mismo ang naglalapit sa atin sa Kanya? Hindi man lamang ang ating mga panalangin ang inilalapit niya, isinasangguni sa Kanyang Ama, inilalapit niya tayo sa Kanyang Ama. Bakit? Kasi ayaw niyang siya lamang ang nakakaranas ng kaginhawaan at kagalakan at biyaya na makausap at makatipan ang kanyang Ama. Pinapasa niya tayo. Sinasama niya tayo. Parang sa pagdulog niya, sa ating kahilingan, sa pagdulog niya, sa ating panalangin sa kanyang Ama, idinudulog din niya ang ating pagkatao. Idinudulog niya ang ating kaganapan. Kaya nga isang karangalan ipinagdadasal. Kaya nga, ang pinakamagandang regalo mo rin ay may bibigay sa isang taong nangangailangan ay hindi lamang kung ano man yung klase ng kailangan niya o tulong na kinakailangan niya. Kundi ang una't-una sa lahat, mga kapanhalig, mga kapatid, ay ang panalangin. Napakalaga. Panginoon, pinagdadasal ko po ang aking mga kapatid. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, nagsasalita man po ako sa inyo, pero inaalala ko sa mga sandali ito, yung mga kahilingan ng mga taong nag-send ng kanilang mga text message na binasa ko sa Facebook Live, kanilang kailangan, kagalingan man ito, para sa kanilang kaginhawaan, para sa mga sakit nila na sana mawalan sa kanilang katawan, para sa mga pinansyal at mga anumang pangangailangan, inaalala ko po yan. And every time we remember people in our prayer, that means that is a sign of gratitude. And gratitude, my dear friends, gratefulness is the language of love. Ang pinakamagandang regalo mo ay hindi yung bagay na binagkakaloob mo sa isang kapwa-tao, kundi katulad ng ginawa ni Kristo sa mga sandaling ito, sa mga oras ito sa ating ebanghelyo, idinulog niya, inilapit niya. Naging tulay siya, na pinagdaraanan para maitawid hindi lang ang kahilingan patungo sa ating Ama, kundi maitawid niya tayo pabalik sa kanyang yakap. Sa yakap ng kanyang mapagpalang Ama, sa yakap ng kanyang mapagmahal na Ama, sa yakap ng kanyang mapagligtas na Ama. Ipinabalik niya tayo, sinasanggoy, naging tulay siya. Pangalawa, hindi lang po siya naging tulay. Naging dahilan siya kung bakit tayo ngayon nananalangin. Remember, na ang Panginoon Jesucristo, tinulungan niya tayo para matuto tayo manalangin katulad ng kanyang sariling panalangin. And this is one. His way of praying for us is the wonderful example of how we should pray. May kasabihan nga tayo, di ba? The family that prays together stays together. Kaya nga, nandito sabi niya, mananatili. Ako'y kaisa mo, Pang-Ama, at ako'y nakikiisa sa kanila. At sila'y nakikisa sa akin katulad ng pakikisa ko sa iyo. Sa wikang English kasi, mga kapatid, napakaganda. As I remain in you, I remain with them. So mga panalig, tayo nakikiisa, magkalayo man tayo ng tinatawag na pinagdadaanan, magkalayo man tayo ng ating espasyo, magkalayo man tayo sa kalooban, pero pag nananalangin tayo at dinadalangin natin, isinasanggoy natin sa Panginoon ang ating kapwa, ang ating kapanalig. At kung minsan, maging yung ating kaaway, pag pinapanalangin mo siyang ganyan. Pero wag naman sana yung kunin siya ni Lord, Baka mamaya, mas malakas pala magdasal yung kaaway mo.
At yun din ang kahilingan niya, baka mauna kang kunin ni Lord, di ba? No. Pero hindi naman ganoon ang ating Panginoon, no? Hindi naman ganoon ang ating pinapatulan niya ang ating mga mababaw na pamamaraan para makabawi sa ating mga kaaway. Alam niyo, when we pray for our enemies, we pray that we should understand them. Huwag mo isipin na, pagdasal mo na sana maliwanagan siya. Sandali lang, kapatid. Hindi na naman siya lang dapat maliwanagan, kundi ikaw din na nanalangin na maliwanagan ka. Ano bang kailangan ng iyong kaibigan? Ano bang kailangan ng iyong kapwa? Ano bang kailangan ng iyong kaaway? At tandaan mo, pag pinanalangin mo raw ang iyong kaaway, yan ang isang bagay na masasabi na nahigitan mo siya. Hindi ito isang ganti, kundi isang bagay na pabor na ginawa mo sa kanya na kailanman hindi niya gagawin sa iyo. Pero sa sandaling ginawa mo, pinanalangin mo ang iyong kaaway, kapatid, nagampanan mo na ang ganang sa iyo. Nahigitan mo na siya. Kaya naman mga kapatid, sa tagpong ito, ngayong araw ng Huwebes, no? Unang misa sa araw na ito, ikalabing-anim na araw ng buwan ng Mayo, learn to pray. But do not use prayer as a means for you just to make yourself closer to God. Use prayer as a means for you to make other people be closer to God. O, diba? Ang sarap kapag ikaw na yung nagdadala ng kapwa mo pabalik sa Panginoon. Pag ikaw na mismo yung nagiging tulay, katulad ni Kristo. Look at our Lord Jesus Christ. He prayed to His Father, but not for Himself. He prayed not for Himself, but He prayed not only for His disciples, He prayed for those people who will believe in Him. That means, hindi pa sila nananalig sa Kanya. Nakakulugan, dalawang punto po ito. Christ prayed for the future believers. And Christ prayed for the unbelievers. Kasi hindi pa sila nananalig eh. Di ba? So, ngayong kalang estado, sila ay hindi pa nananalig. So, ganoon ang Panginoon. Nananalig man sa Kanya o hindi, pinagdarasal niya. Bakit? Ano ba laman at kalakip ng Kanyang panalangin? Ano ba layunin niya kung bakit niya tayo pinapanalangin? Kasi gusto niyang tayo ay mapalapit sa Kanyang Ama. Makilala natin ang Ama sa pamamagitan niya at makilala natin siya sa pamamagitan nating nananalangin para sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, dasalin po natin ang Orasio Imperata para sa ulan. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanghangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ng aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen.
Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sigurang daan mo. Narito kami may aliw na sa na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng Patuloy kang manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangalan tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana. pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo Ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ang may lakas ng loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Paranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw. Sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat Ang masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan ba sa inyo lahat, mga kapanalig? Mga ginigiliw ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang matutuhan nawa naming at mapagsaluhan ng iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiribang, humaya kayo sa kagalakan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawarin nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Amen.
supplementum sensum defecturi genitoque lauset ium dilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestetis eis, Omne delectamentum in seabentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, itamus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vigiter sentiamus, cui vives et regnas in saecula saeculorum. Totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat. At aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng